Hey, what's up guys? PG Reminds of GY6PH and welcome back to our channel. So in this video, bubuksan ko naman yung CVT system. Kung napanood nyo yung huli kong video, nag-change oil tayo ng engine oil and then also yung gear oil. So today, CVT system naman, check natin. Yan, nakahanda na yung aking mga tools na gagamitin. Ayan, baklas ko na yung mga tornilyo. May dalawang 10mm then the rest 8mm din screw dito para ma-access yung mga bolt. Meron din pala akong tatanggalin na ano rito, screw para dun sa air suction nya. Medyo mahirap tong access na itong Bergman kaysa dun sa SDS. Ang naalala ko dito yung mga motor star dati na scooter ko, ganito rin yung access nun. Pahirapan tanggalin yung CVT cover, hindi naka-expose lahat, parang hindi pa to nabubuksan ayun. Tada! So yan, sobrang dumi na. Sira na rin yung gasket natin, yung paper gasket. CVT system. Yan. Madumi. Hindi ko alam kung kailan huling na-check ito. Sobrang dumi. Yung belt niya medyo mukhang okay pa. Ay, mga dumi. So, baklasin na natin. Dumi. Yung belt niya maganda pa kasi yung ibang parts medyo makalawang na. Ito, ayan o, hindi regular yung CVT checking. So tignan natin to. Yan o, dumi na, makalawang na. So linisin natin to. Tapos bell, makinis pa naman yung bell nya. Yung surface kung saan lumalapat yung lining, malinis pa. Ganito bang SGP, nakasulat na XF. Dito na lang, kahit madumi ang aking kamay. Naharang. Wait lang. Isa na lang natin. Oh no! Ayun. Akala ko stock up na yung ano natin. Kailangan na to ng regreasing. So hindi ko alam kung stock pa to. Mukhang nakalimutan ng linisin. Ito medyo manipis na. Pero pwede pa. Hindi pantay yung kain, no? Dito manipis, dito medyo makapal pa. Pero dito pantay naman. Parang to, nireband na. Kasi ito hanggang dito Ayun, no? First time ko nakabukas ng pang SkyDrive, kaya hindi ako ganun kapamilyar. Oh no, ang tigas na ito. Kinalawang na. Kita nyo ba? Ayun, no? May kalawang. Ito yung napapanood ko na nahihirapan silang hugutin. So testing ko na lang hugutin maigi to. Yan, sabog bola na ito. Ayun, kitang-kita yung kalawang. Tapos may kanto na yung bola. Ayan, kanto. Pulley. Kinalawang na. Hindi to na si CVT check up. Ito, bukod dito sa mga may kantuhan na damage, yung pinakadulo na ramp, okay pa naman. Hindi pa ganun kalalim. Pwede pa to. Yan, SGP naman to.
Hindi na si CBT maintain. So ito yung disadvantage pag bumili kayo ng ng budget meal na unit. Minsan hindi naalagaan nung dating may-ari. Yung belt niya parang pwede pa naman, since wala akong original na pamalit, wala pang mga crack, tibay din. Ayan, stock belt. Siguro pinalitan niya to ng belt. Ayan, may mga kanto na yung bola. Ito medyo mahirap na parte, kinalawang yung backplate tsaka bushing. So hindi ko alam kung paano pa to tatanggalin. Parang sira na yung niya, nagaya ng drive piece. May mga kanto na. Bukan ko to, sprayan muna ng WD-40. Ayan yung condition niya. Ewan ko kung malinaw sa camera, pero kitang kita nyo sobrang daming kalawang. Ayan. So susubukan ko siyang sprayan ng WD-40. Ayan, lilinisin ko naman siya mamaya para lang dumulas siya. Ayan. Sana matanggal. Nakaw, paubos na ang aking WD-40. So papalitan ko na to, yung natin, drive face, so yung pulley set na. Kailangan ko to pwersahin. Ito, naila ko na siya. Hindi naman damage, kinalawang lang. Ayan. So palitan na lang natin to para may peace of mind tayo. Ayan, medyo mahigpit na. Yan, kinalawang na siya. Mukhang wala namang leak. Ito, yan yung WD-40, kasi kung may leak yan, hanggang dito madumi na yan. Same thing dito. Medyo lang siya. Ayun, nalusaw na yung grasa. So kailangan nating high temp grease, which is wala ako. Tapos yung gasket. So lilinisin ko na lang muna to. Yan, pati yung mga parts natin. Baklasin ko muna pala tong torque drive. Nabaklas ko na yung sa torque drive. Hindi ko alam kung SGP to. First time ko nakabukas ng Bergman. Yung sa SDS kasi is iba. Yun, sobrang dumi. Yung sa SDS parang JBT style Ayan. So for overhauling na tong niya, torque drive. Although makinis pa yun dito sa loob, pero tagas-tagas na. Yan. Ayan, sorry, hindi ko pala na-focus. Lagpas-lagpas na yung niya. Yung oils, mga grease naging oil na kasi nalusaw. So linisin ko muna to. Ito yung mga tornilyo niya sa CBT. Halatang hindi nabubuksan, kita mo to. Napaka niya na. Nagkaroon siya ng yung mga puti-puti, corrosion kung tawagin natin. Hindi siya kalawang, pero ito yung namumuo kapag hindi nagagalaw yung mga stainless sa bakal. And dito yun galing sa may gitna. Yan, lusaw na yung mga grasa niya. So lilinisin ko yan. Niligpit ko muna yung tools kasi hindi ko ito mababalik sa ngayon. So ang gagawin ko dito is i-disassemble ko, tapos lilinisin ko. Bibili pa ako ng high temp na grease. Unahin ko yung ito yung torque drive belt, tsaka yung
pinaka CVT natin, housing, engine part. Ito hindi ko pa sigurado kung malilinis ko yung sa may crankcase. Yung pulley lilinisin ko, pero palagay ko ay papalitan ko na rin siya since nagasgasa na yung mga ramp niya. Ito yung torque drive assembly, male and female. Try ko sikwatin. Hirap pagka walang taga video. Yan, nasikwat naman agad. Yung iba dumikit talaga kapag hindi nalilinis. Pero ito nasikbat naman siya, kaso nagasgasan. Nagasgasan ko pa yata. Yeah, medyo mahirap. Ayan, kita mo lusaw yung grasa, oh. So mapapabili tayo sa Petron ng high temp grease. Yan, sana wala pang mga kanto para magamit pa, kasi mukhang maganda pa. Yun lang, yung o-ring tanggal na. Yun, kita ko. Yun, wow. Lusaw na lusaw. Kita naman dito eh. Ito naman, lining. Mukhang baklas na rin, kasi tignan nyo to. Wala na yung marka niya dun sa clip. Pero yung sa mga ano niya, meron pang marka eh. Sa spring. Kasi parang manipis na rin, no? Hindi ko nga alam, parang nireband na to eh. Uy! Tumalsik. Chinelas siya, iniwan niya doon at puno ng ano. Yan, mag-ingat kayo sa pagtanggal ng circlip, tumatalsik. Ito, natanggal ko na yung plate ng clutch lining. Pinersa ko. Hindi ko nakuna ng video. Nangiwi na nga ako eh. Hindi ko alam kung SGP to. Ayan, yung mga tama ng sikwat ko. Mukhang okay pa naman siya. Yan. So, lipat ako ng pwesto para linisin yung CVT ng engine. Ito, lumipat na ako ng pwesto sa may gilid kasi lilinisan ko na yung CVT parts natin. Tip ko sa inyo, kapag ganito natagasan kayo ng oil or ng grasa, gumamit muna kayo ng tissue. Ayan. Ganon din sa CVT parts kanina, ginamitan ko na ng tissue para hindi na ganun kalala yung lilinisan natin. Kasi kung lilinisan mo pa, matatagalan ka. Ayun, no, kapal niya, no. Kung kukuhanin mo lang sa ano yan, sa kuskus, tapos sa degreaser or CVT cleaner, mapapagastos ka nun. Ayan. Di bali nang mapagastos ka sa tissue, at least mas mura naman yung tissue para sa CVT cleaner, di ba? Magkano CVT cleaner? Tapos ganun din, at least konti na lang yung lilinisin mo. Makinang pa naman siya, oh. Talagang nadali lang ng ano. Tanggalin na natin itong gasket. Wala pa tayong pamalit sa gasket. Bukasan nyo lang yung mga ano, mga dumi. Yan, medyo lumalabas na yung pagka-makinang ng makina. Oops, naglag. Sorry ko na lang mamaya. Yan, pagkatapos nyan, subukan nyo namang i-brush. Yan. Meron nabibiling ano eh, yun, binabala sa electric drill na bilog na brush siya. Yun yung ginagamit talaga dito. Kaso hindi pa ako nakakabili. Medyo nakikita nyo na mukha na siyang makina kanina. Dark color siya eh. So after nyan, gamit tayo ng degreaser. Yan, water-based degreaser. Yan, matagal ka nang gamit to. Hindi ko na nga maalala kung kanino ko binili. 1 liter. Meron din ako ng isa na
galing Shopee. Okay din yun. Pero mas gusto ko tong kulay pula na degreaser kasi ano siya, nagiging parang putik yung mga grasa. Tas once na binasa mo ng tubig, kusa na siya natatanggal. Yun, pag unit ko, ganito ginagawa ko. Degreaser muna, tas tubig. Kasi hindi naman ako nagmamadali. Pero pag hindi sa akin yung unit, tapos kukunin agad, ang ginagawa ko ay diretso CVT cleaner na agad. Ito, after ko lagyan ng tubig, tsaka ko gagamitin ng CVT cleaner. So, ayusin ko lang yung spray nito. Yan, after ma-sprayan ng degreaser, try na muna nating bawasan ulit yung mga naipon na dumi. Kuskusin natin gamit yung brush. Alam ko dun sa SDS video ko, yun ang unang video ko na nag-check out ng scooter dito sa channel na ito, ay nilinis ko rin yung CVT nun. Yan, ganitong pamamaraan. Hindi ko na lang na-document. So, pupunasan ko ulit ng tissue. Yan, yung tissue ko kanina. Kagandahan na itong degreaser na ito ay water-based. So, mamaya, pagka-spray ko ng pangalawang degreaser, babanlawan ko ng tubig. Tapos, CVT cleaner. Yan. Maproseso siya, matagal. Kasi, ilang balik. Pero, satisfied kasi ako sa results niya. Kaya, okay lang sa akin. Plus, sarili kong unit, di ba? But, matitipirin yung sarili mong unit. Ang kulit dito, may, parang deformity. Ayun, to overheat. Ganyan rin ba, Borgman, nyo? So, sprayan ko muna ulit. Then, balikan ko kayo. Sira na yung pang-spray ko. Tagal ko na rin kasing ginagamit. Pero tapos naman na ako mag-spray. Ayan, medyo kung makikita nyo, nagmumukha ng makina, CVT. Ayan, hindi ko na na-sprayan pa to. So, try natin kaskasin yung mga dumi ulit. Tapos pagkatapos nun, babasahin ko na ng tubig. Ayan, hugasan naman natin gamit ang tubig. Ayan. Kailangan pa ba natin ng CVT cleaner dito? Palagay niya. Wow. Kailangan pa bang CVT cleaner? Oh, okay na yan. So, ganun ka-effective yung CVT cleaner na ginagamit ko. Nagiging parang putik yung mga grasa. Kumbaga, inisprayan ko to kanina, di ba, ng WD-40. Mahirap tanggalin yun kapag ka nabasa. I mean, kapag ka degreaser or sabon lang ginamit mo doon. Malagkit kasi yun Lalayo kong onti. Baka mabasa yung camera. Hindi ko pa natanggal yung gasket. Wow, ito parang may epoxy dito. Doon sa sulok-sulukan may dumi pa sa ilalim. May dumi pa dun. So lilinisin ko yan. Brush. Anong masasabi nyo? Mukha na ba siyang makina? Gagawin ko dito is sa side stand ko, tapos sprayan ng CVT cleaner, and then tutuyuin ng tissue. Pag side stand ko siya, tutulo yung tubig dito, di ba? Pero parang kahit hindi nalagyan ng CVT cleaner Habang pinapatulo ko yung CVT ng makina, engine side, same process sa ginawa ko kanina. Ibabrush ko muna to, mga CVT parts, and then applyan ko ng degreaser.
Yan, after ko mabrush yung mga pyesa natin, gagawa ko ng solution na lang. Tinatamad na ako mag isa-isang spray ng ano eh, ang degreaser kasi nga sira yung pang spray ko. So yung degreaser, ilalagay ko dito sa lagayan natin, basin. Haluan ko na lang ng tubig, tapos doon ko siya ibabrush. Yan. Bendix, hindi ko na siguro lalagyan ng degreaser, baka kasi may pyesa to na bawal mabasa sa loob, di ba? Ano? Ano? Yan pa natin. Baka masiksik yung tubig dito sa loob. Ano lang to? CVT cleaner na lang. Tatabi ko na lang muna. So yan, meron na tayong solution. Pwede natin lub-lub yung mga ibang maliliit na pyesa. Unahin na natin tong torque drive. So ganun din yung proseso ko dito. Degreaser, tapos babasahin ko. Tapos ilang ulit pa, then CVT cleaner na. Okay. Yan, kapag may matitinding ayaw matanggal, gagamitan ko ng liha. Ano, tulad na ito, dumikit na yung dumi dito. Pero wala pa namang kanal yung torque drive. Hindi ka sa pulley mo kung meron na. Yan, iwanan muna natin. Wala pa rin tayong high temp grease, kaya hindi natin to maikakarga. At ganun din ang pamalit na pulley kung palitin na. So malalaman ko yun mamaya pagka dinoble check ko to. Tapos yung mga oil seal o ring nitong torque drive, nag-check muna rin ako online kung walang kaparehas, maghanap talaga ako. Yung bearing din, hindi ko pa talaga actually natitignan yung kalagayan ng bearing na itong torque drive. Ayan. Parang maliit yung ano ko, basin, yung lagayan ko ng solution. Yung bell, wala naman masyadong dumi. So yan, na brush ko na, initial brushing, tapos i-brush ko po ulit kapag mayroong matigas ang ulo na matigas ulo. Pag mayroong mga ayaw matanggal na dumi gamit yung brush at degreaser solution natin, ang gagawin ko ay lilihahin ko. So safe naman yun, gamit kayo ng lihang manipis lang. Tapos after nun, babanlawan ko. Then CVT cleaner na spray. So hindi ko na i-document pa kasi medyo matagal yun, mahaba-haba na rin yung video nitong part 1 ng CVT check. So, gawin ko muna yun. Ayan, kakatapos ko lang linisan ang ating CVT system. Medyo natagalan ako, inabot na naman ako ng hapon. Sobrang dumi kasi. Degreaser lang yung ginamit ko dito, hindi ako nakagamit ng CVT cleaner. Kasi kung titignan nyo naman, parangan natin yung araw. Ayan. Kumbaga, nagdesisyon na akong hindi gamitan ng CVT cleaner kasi sobrang linis niya na. Kumbaga, doble-doble pa. Tapos isa pa, yung CVT cleaner is delikado sa mga oil seal natin. O-ring oil seal, kasi matapang yun.
At least ito, water base yung degreaser ko. Hindi ganun ka tapang sa oil seal tsaka o-ring. Ang ginamitan ko lang ng CVT cleaner is itong male torque drive. Ayan, may bakat po. Ito. Yan. Ginamitan ko kasi may mga ayaw lumabas na lumang oil. Lumang grease na naging parang oil na kasi lumabnaw na siya. Ang disadvantage naman ng water-based degreaser, nakakakalawang ng bearing yun. Kaya ginamitan ko ng CVT cleaner. Yan, tingnan nyo kung gaano kalinis. Itong pulley, niliha ko. Ayan, ang dami ng kanal oh. Pero hindi pa siya ramdam sa kamay. Hindi pa ganun kalubog, kaya gagamitin ko pa rin to. Ayan, likuran. Diba? Linis na. Degreaser lang yan, hindi pa ako gumamit ng CVT cleaner. Ayan, may malalalim na siyang kanto, pero gagamitin ko pa rin. Itong torque drive niya, female, okay pa rin. May napanood ako sa YouTube, nagkakalkal na rin ng torque drive eh. So niliha ko tong mga to. Ayan yung bell, makinis pa. Hindi pa malalim. Niliha ko rin yan. Ito. Makinang pa oh. Siguro papalitan ko na lang is yung... Saan na yun? Ayun, slide piece. Yan, ito yung drive piece. Yung drive piece, hindi ko na nalinis ng todo. Makinis na siya, pero hindi na natanggal yung mga mancha. Kung makikita nyo, ayan. Ayaw na matanggal ng mancha. Mas matibay talaga tong drive piece kasi bakal, no? Hindi ganong bumabakat kumpara nyo dun sa pulley. May mga bakat ng belt. So, hindi ko rin mabubuo to ngayon kasi wala pa akong high temp grease. Ito, yan o. May mga mancha ng dumi na hindi ko na rin natanggal. Wala akong brush na para dun eh. Medyo hard to reach area. Ito. Yan. Medyo okay pa. Sarap hawakan kasi alam mong walang grasa oh. Ayun. Sobrang smooth. Smooth na hindi madulas. Kumbaga ang kinis. Niliha ko ba naman ng 1,000 eh. Para matanggal yung ibang dumi. Ito, tulad na ito. Yung sa Kickstarter na nut. Ay, ano man tawag dito. Hindi ko na natanggal yung mga kalawang niya. Ayun, nasa loob. Ewan kung kita nyo sa camera. Medyo maliwanag eh. Yan. Ito. Ginamitan ko ng CVT cleaner. Hindi ko na na-record kasi isang peraso lang eh. Yung iba, degreaser lang yung ginamit ko. Tumagal na naman tuloy yung video ko. So ito muna yung part 1 ng ating CVT checking ng Project Borgman 125. CVT disassembly and cleaning. Bubuhin ko to pag nakakuha na ako ng pyesa, high temp grease, tapos subukan ko rin palitan yung mga oil seal. Pero pag wala, gamitin ko muna yun kasi binabudget ko din kung ano yung mas kailangan. Yan, bola sigurado papalitan kasi kwadrado na. Ganito na lang ang aking video. At hanggang sa muli, salamat sa panonood. Paalam!